Mga kababayan, tuluyan na pong natuldukan ang pag-asa ng ABS-CBN na makapag-operate gamit ang Provisional Authority na ibinigay ng Kongreso doon sa NTC para mabigyan sila ng extension sa kanilang prangkisa. Sapagkat mga kababayan, ang Korte Suprema na mismo ang nagsabi na hindi po raw yan po pwede sapagkat wala na ngang prangkisa at wala nang karapatan dahil iyan ang nagbibigay buhay sa ABS-CBN para makapag-operate at kahit ilang resolusyon pa ang ipapasa ng Congress ay hindi pa rin ito sapat sapagkat ang resolusyon ay hindi batas at kailanman ay hindi hihigit sa batas na nagsasabing no franchise, no broadcast. Kaya makinig po tayo sa eksplanasyon ni Atty. Salvador Panelo mga kababayan. Pero bago po yan, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pakihit na rin ang notification bell para palagyan kayo updated sa ating mga bagong videos. At totoo na merong resolution ang Kongreso. Sinabing, bigyan mo na ng Provisional Authority. Ang problema po, merong desisyon ng Korte Suprema, hindi po pwede yung resolution. Kasi wala nang ang prangkisa Wala nang karapatan. Yun ang nagbibigay buhay sa pag-operate ng ABS-CBN. Kaya kahit na gusto ng commissioners, hindi nila maaaring bigyan ng Provisional Authority. Ano ba mangyayari kung bigyan nila? Malaki pong problema nila. Bakit nga nyo? Sapagkat sila po ay lalabag sa batas kung binigyan nila ng Provisional Authority. Bakit kanyo? Sapagkat po ang National Telecommunications Commission, habang ito ay nasa ilalim ng Executive Department pagdating sa policy matters, administrative matters, ito po ay merong tinatawag na quasi-judicial power. Meron itong kapangyarihang panghuridikatura na pag ginamit niya po ito, ay hindi maaring pakialaman ng presidente o ng kung sino man. Kung siya po ay gumawa ng order o resolusyon na maaring hindi wasto o hindi katanggap-tanggap doon po sa binigay niya, ang magiging remedyo niya po ay tatakbo siya sa hukuman at magrereklamo siya ron upang questionin niya yung yung exercise ng quasi-judicial power. Sapagkat kung ipagpilitan po natin na bigyan mo ng provisional authority yan, lalabag siya sa batas. Ano po bang batas ang lalabagin niya? Ito po ang sinasabi ng batas. Ano po yun? Ito po yung batas sa anti-graft. Particular yung Republic Act na kung saan ini-enumerate doon yung mga aksyon ng isang public officer na maaari kang mademanda ng anti-graft. Ano po ba yan? Ito po, basahin natin. Causing any injury. Ito po ay makikita sa Section 3E and J ng Republic Act 3019 na sa aming mga abogado at nag-aaral ng batas, ito yung Anti-Graft and Practices Act, providing for the unlawful acts. Ito po yung mga tinatawag na unlawful acts na magiging batayan na demanda sa NTC commissioners kung ginawa nilang pagbibigay ng provisional authority. Ano po ba ito? 1. Causing any injury to any party, including the government, or giving any private party unwarranted benefits or advantage or preference in the discharge of his official, administrative, or judicial function through manifest partiality, evident bad faith, or gross inexcusable negligence. And this provision shall apply to all officers and employees of offices and government corporations charged with the grant of licenses and permits. Number 2, ito pa yung lalabagin nila. Knowingly approving or granting any license or permit, privilege or benefit in favor of any person not qualified for or legally entitled to such license, permit, privilege, or advantage, or a mere representative or dummy one who is not legally qualified or entitled. Ano po ba yun? Ibig sabihin, pag ikaw ay gumawa ng injury sa gobyerno at ikaw ay magkaroon ng hindi naman dapat na karapat-dapat para sa iyong benefit or advantage, kayo mananagot, ano po ba yung advantage? O hindi ba? Ang advantage, pag ikaw nag-operate na wala ka namang prangkisa, hindi ba you're exactly having that kind of advantage? At ito namang mga NTC commissioners at binigyan nila, alam na nga nila na hindi po pwede, alam nilang labag sa batas. O hindi ba sila ay nagbibigay ng pabor doon sa ABS-CBN at binibigyan mo ng injury ang gobyerno? Yan po ang maliwanag, kaya nung pinag-aralan nila, ay hindi pala pwede ito. Mali kami sa unang sinabi namin sa Kongreso. Kaya po nagbigay sila ng cease and desist order. Dahil kung hindi po nila ginawa yon, abay talagang madidemanda sila at sigurado silang makukulong at mawawalan
lang definitely ng trabaho. Yan po ang mangyayari. Ngayon, kaya nang sinabi natin, yung isang dekano naman kanina, pwede naman niya na baliktarin ni Presidente. Gulat nga po ako dekano pa naman siya. Ibig sabihin, din ng law school, nagsalita ng ganito. Sinabi ko na lang, ito naman kasi, mulat sa pulpo ayaw niya kay Presidente Duterte. Kaya kahit na wala namang batayan yung kanyang sinasabi sa batas, bibigay siya ng mga salitang mali. Hindi po pwedeng makialam nga ang Presidente sapagkat yung pong ginawa ng NTC ay exercise of quasi-judicial power. At kung ayaw mo yung ginawa niya, hindi si Presidente ang tatakbuhan mo at si Presidente hindi pwedeng makialam. Pupunta ka sa hukuman. Ano bang mangyayari kung nakialam si Presidente? Aba, malaki pong paglabag sa batas ang gagawin niya. Sapagkat, ano pang sinasabi sa ating saligang batas? Pag ikaw ay gumawa ng mga krimen na ganito, like yung treason is one of the violation of the Constitution, bribery. Yung pong graft and corruption, ano bang tawag mo dun sa pag kayo nagbigay ng provisional authority? Graft and corruption yon. At pag si Presidente naman pumasok doon, di ganun din siya, may conspiracy siya, di kasama na siya doon, matatanggal po siya. It will be an impeachable offense. Kaya hindi po pwede talaga. Wala siyang magagawa kahit na gustuhin niya man. Now, nagsalita na po ang Kongreso. Ang sabi ng Kongreso, tatalakayin nila. In other words, since Congress has already spoken, siya naman ang may authority talaga nito, di hayaan na po natin siya, ang Kongreso magka-desisyon. Huwag na po nating bigyan pa ng mga ano-ano mang emosyon o pahayag. Kagaya ng ginagawa nitong batang Coco Martin. Galit na galit siya. Mali ang iyong mga pahayag sapagkat walang kinalaman ng Presidente. Gaya na sinabi natin, ang katotohanan, ang batas ang nagpasarado sa ABS-CBN. At kailangan po talaga pantay-pantay. We have to apply the law at all times. Sa lahat po ng panahon, hindi pwedeng mamimili tayo ng panahon ng pagpapatupad ng batas. At hindi rin po pwede na tayo ay pipili kung saan natin patutupad ito. Yun naman pong sinasabing 11,000 employees. Sa totoo lang, kung titingnan niyo po ang record ng BIR, ang ABS-CBN ay merong 4,500 regular employees. Hindi natin malaman kung saan kinuha yung halos kalahating bilang yon, more than 5,000 mawawalan daw ng trabaho. Isa pa, alam po ninyo, hindi naman ang ABS-CBN, kilala po natin yung mga bagong executives. Ito naman kahit nung pa pinapakita nila ang puso nila. Kaya hindi ako nagtataka nung marinig natin na sa panahon ng pandemya ay inassure po nila mga empleyado na hindi sila mawawalan ng trabaho sa 3 buwan. Full salary sila benefit. Walang mawawalan ng trabaho. Pangalawa, alam po sa batas natin, hindi porket nagsarado ka, pwede ka na magtanggal. Kailangan mapakita mo na talagang bumagsak ang negosyo mo, wala ka. Kung baga hindi naman ganun kasimple yun. Madalit sabi, hindi naman po basta mawawalan. Pangalawa, ng trabaho. Pangalawa, gaya po ng sinabi natin, may remedyo naman. Hayaan natin ang Kongreso. Huwag na po tayo maging emosyonal. Saraduhan na po natin ang kasong ito. At hindi totoo yung sinasabi mo, Coco, na salip na atupagin ang problema ng bayan sa coronavirus, ito raw ang inaatupag ni Presidente. Maling-mali ka sabagat si Presidente nga yun nga ang inaatupag. Niwala sa isip niya yung ABS-CBN. Ako, napakalayo. Ang isipan ni Presidente, ang puso niya ay isa lamang. Gusto niyang tapusin ang panganib na nakaamba sa ating bayan. Gusto niyang tapusin ang lahat ng suliranin kaugnay dito sa coronavirus. Yan po ang puso at isipan ni Presidente. Kaya umasa po kayo na yun lamang ang magiging batayan ng Presidente, ang pagsilbihan ng mga kababayan natin at bigyan ng proteksyon ang sambayan ng Pilipinas. Alam po ninyo, ayaw na sana natin talakayin ang paksahing ABS-CBN. Pero parang paulit-ulit na may mga nababasa tayo, mga pahayag, mga papaalagwa ng mga kritisismo na batay sa hindi totoong pangyayari. May mga nababasa rin tayong mga komentaryo. And we need to discuss it again para mas maliwanag. Like halimbawa nitong babasahin po natin yung mga komentaryo. Merong isang labor group, ang pangalan ay A Centro. Ito ganitong sinasabi. To shut down a major media outfit and render the more than 11,000 workers jobless at a time when the country is reeling from pandemic is the height of callousness. Ito daw pong pagpapasarado ng ABS-CBN at ang pagkawala ng trabaho ng 11 mga manggagawa sa panahon ng pandemya o
kung saan meron tayong national emergency. Ito raw masyado raw kalus. Kalus, ano bang ibig sabihin ng kalus? Ibig sabihin, parang wala tayong empathy. Parang napakamanhid yun. Yun po ang salita doon. Kalus is manhid. Napakamanhid naman daw natin. Meron pang isang sinasabi rito, ito naman isang kolumnista, si Ellen Tordesillas. Of course, they're all just following the order of their odious president. Yun naman kung mga description nito. President Duterte. Unlike people of conscience, Cordoba, Cabarios, Deles, ito yung mga commissioners ng NTC, Cayetano, yung speaker, and Calida can sleep soundly. They have no shame. Wala daw pong kahihiyan itong mga binanggit niyang pangalan. Kaugnay dito nga sa pagsasarado ng ABS-CBN. Meron pang isa. Government needs, sabi naman itong Ronaldo Castillo, may report ng Rappler. Government needs to remember the state of nature and why it was created to both serve and protect. Yes, I hark to the modus of many a hand of various executives around the world. It's pandemic time. For crying out loud, will the state fall if ABS-CBN is unable to comply with its mandates from NTC? Babagsak daw ba ang gobyerno kung ang ABS-CBN ay hindi nakapag-comply ng mga palatuntunan o mga reglamento ng National Telecommunications? Opo mga kababayan, narinig niyo po iyon ang sabi ni Attorney Salvador Panelo na napakaraming mga taong tila walang alam sa batas ang nagpuputa at tila ba'y nagbulag-bulagan lang dahil ang kanilang motibo ay sirain ang ating mahal na Pangulo. Kaya nandito po tayo mga kababayan para palagi ang bantayan ang mga ulupong na iyan.